Ayan ang sinasabi ko, pag ginaantok ko, baka inantok yan eh. Good morning guys, today is Sunday. Nandito na tayo ngayon sa New Liskeard, Ontario. At dito tayo magpapalipas ng buong araw. Almost buong araw. Ang oras ngayon dito ay ano na, 11:52 ng tanghali. Oversize kasi ang karga natin, kaya ano, may oras ang takbo pag linggo lang pala, hindi pala kasama yung Sabado. So pag oversize, from sunrise up to tanghali, hanggang noon lang, 12 noon tayo pwede mag-drive. So umalis ako kaninang umaga ng 6 AM kasi 30 minutes before sunrise, pwede na tayo tumakbo. So nag-free trip ako ng 5:50, tapos past 6 na ako umalis. So ngayon, nandito tayo ngayon sa New Liskeard. Dito tayo magpapalipas hanggang bukas na, pero mo tanghali. Ito ang ayaw ko talaga sa oversize all wide load, kasi nga may oras ang takbo. Pagdating na mamaya namang gabi, 30 minutes after sunset, kailangan natin huminto. Pero hindi naman natin kailangan magpaabot ng after ng sunset. Kailangan before pa lang sunset, maghanap na tayo ng mahihintuan natin or truck stop, rest area, kung saan tayo makapark ng safe dahil oversize nga. So yan, importante talaga guys, lagyan natin ng flag yung ano, yung sobra, kasi nasa 1 foot yung over natin, 1 foot both side. Kaya mamimili rin tayo kung saan na pump station na medyo maluwag, hindi yung pasok lang tayo ng pasok, mamaya hindi tayo kasya, di ba? So yun, yan ang ayaw ko talaga sa oversize, kahit na meron siyang extra payment. Pero katulad nito, tanghali pa lang, tambay na tayo. Instead na malayo pa, marami pa tayong oras 5 hours lang itong tinakbo natin hanggang dito, mula Innisfil hanggang dito sa truck stop na ito. Hindi na pala ito ESO, BVD. Hindi na pala ESO itong ang truck stop na ito. Ang pangalan niya na ngayon ay BVD. Yung ibang Petropass, BVD na rin. So halos lahat ng ESO truck stop, BVD na may-ari. So nabili na rin siya. So yan, ito nga ang ayaw ko sa oversize o wide load. May oras ang takbo. Katulad nito, sayang yung oras. Meron pa akong more than 7 hours na itatakbo pa sana, pero dahil nga oversize tayo, Sunday ngayon. Yan guys, hindi lang tayo allowed tuwing summer, July to September yata. Kaya wala tayong magagawa. Hindi sinabi sa akin na oversize yung load. Pero wala tayong magagawa dahil pangarga natin to. May extra payment naman yan, pero yun na nga, imbis na makarating tayo ng maaga doon sa mga client natin, napakarami pang drops, 8 drops pa ito. So dala-dala ko yung oversize sa mga deliveran. Magdi-deliver pa ako ng Thunder Bay, Regina, Windward, bago ko i-deliver ito, yung oversize na yan sa Saskatoon. Last drop pa siya. Di ba? Isa sa ayaw ko talaga yan, oversize. Pero wala tayong magagawa, hindi naman tayo may-ari ng truck, di ba? Driver lang naman tayo. Wala tayong magagawa kundi sumunod. Hanggang ganyan-ganyan na lang tayo. Hanggang ganun lang. Kasi hindi naman tayo may-ari ng truck, hindi tayo makapamili ng biyahe. So yun, standby na tayo dito.
bukas na tayo tatakbo ng 6 a.m. ulit kasi 6:20 ang sunrise. So 6 a.m. pwede na tayong tumakbo. Tulugan na natin. Ang luwag ng truck stop kasi Sunday, yung iba nagtakbuhan na. Pero sigurado kagabi punong-puno yan. So yun lang guys. Pag gantong wide load, doble ingat talaga. Alert tayo sa mga kasalubong natin kasi may mga pasaway talaga tumatapak sa guhit sa gitna, kaya ikaw talaga ang iiwas kasi mamaya masabitan mo, problema pa, di ba? Malaking abala. So ikaw na lang, tayo na lang mag-adjust. Okay? A few moments later. Good morning guys. Today is Monday. Ang oras pa lang dito ay 5:51 na. Nag-pre-trip na ako ng 5:30 para makaalis tayo. Kasi 30 minutes before sunrise pwede na tayong tumakbo. So makikita nyo guys, madilim pa. 5:51 AM na Saan yung oras? Pero madilim pa. Dati pas 4 AM medyo maliwanag na, ngayon medyo madilim na. Ibig sabihin nagpapahiwatig na, malapit na naman ang winter. Wow. So alis na tayo, nag-pre-trip na ako, nag-ikot na ako, nag-check na ako. Ito yung ang diferensya ng oversize. Kailangan talaga natin umalis na maaga dahil maaga rin ito hihinto. Hindi rin tayo pwede tumakbo ng madilim na. Kaya medyo maliwanag pa bago dumilim, maghanap na tayo ng mahihintuan. So yun, let's go. So inabot ako ng antok kaya nagpalipas ako ng oras dito. Umidlip ako dito ng 30 minutes. Ang hirap labanan ng antok dito sa turnout. So yun, nagpalipas lang ako dito ng 30 minutes, umidlip ako dahil ang hirap talaga labanan ng antok. Kaya pag guys, pag inaabot kayo ng antok, huwag nyong labanan, hanap kaagad kayo ng pinaka-safe na lugar dito sa turnout, ganyan. Kung may rest area, idlip nyo muna kasi ang hirap talaga labanan. Kasi ang oras dito ay 3 PM. Mag 3 PM. Itong lugar na to sa Highway 11, walang signal dito. So yun, may nagtanong nga pala sa akin. So shout out kay Marcelino Cardano at Eliezer Mapili at Gcast. Tanong ni Gcast, gaano kahaba o katagal yung area na walang signal? Paano pag nagka-emergency? Yun nga, dito sa Highway 11, pagkalagpas lang ng Hearst, wala nang signal. Pagdating sa Long Lock, doon magka-signal, then wala na naman. So, total nasa 3 hours. 3 hours. Pero doon sa Highway 17, nasa almost 4 hours doon. Walang signal. Pag nagka-emergency, magka-problema man, maplatan, masiraan, sulat kagad kayo sa papel guys. Scratch paper, isulat nyo yung pangalan nyo, company nyo, telephone number ng company, at kung sino ang kukontakin sa opisina. Tapos sabihin nyo, pasuyo sa truck driver yung papunta ng east, tsaka papunta ng west na truck. Iabot nyo yung papel na may sulat na contact number na pakitawagan kamo, nasiraan ako or naplatan sa gantong lugar. So papara ka nga lang ng truck, pero hihinto talaga ang truck pag naka-hazard tayo. So ganon na pag may emergency, sulat ka agad kayo ng scratch paper kasi walang ano dito, walang signal. Yan ang pag walang signal. So yan, wide load pa rin karga natin, oversize pa rin, walang signal dito. Kaya yun, ingat guys, pag inaantok, huwag nating labanan,
hanap agad ng pinaka-safe na lugar kasi ang hirap, nilalabanan ko, hindi talaga kaya. Kaya umidlip ako dito ng 30 minutes. Ngayon tatakbo na tayo, tapos natin ikutan to, mag circle check na rin tayo. Yun. So dito sa Highway 11 nga walang signal. At tanong nga pala ni Eliezer Mapili na parang contrast na raw yung truck natin. O under contrast na kami. Ayan o, operated by Contrans Flatbed Group. Basta ganito lahat ng truck namin, kulay puti na at may lining na ganyan, Contrans na kami guys. Alright, so ingat-ingat lang tayo. Walang signal. Kaya kung winter naman, pagdating ng winter, lagyan nyo ng marka kung saan yung safe na mapaparadahan. Pero bawal tayo magtagal or matulog sa mga turnout. Ito, hindi to turnout to, parang turnout to, pero hindi to yung iniikutan ng snowplow. Bawal tayo dun matulog sa mga turnout ng snowplow. Kaya siguraduhin yung paparadahan talaga. Ayos pa yung load natin, ayos yung tarp natin, hindi nasira. Ganyan ako mag-secure ng tarp, talagang ayos na hindi siya magpi-play. Kasi pag nagpi-play, yan ang dahilan kaya nawawasak yung tarp. Nawawasak, napupunit. Okay, so takbo ulit tayo. At syempre, shoutout sa lahat na nakapalo at nakasubscribe kay Filipino Truckers. Maraming salamat sa inyo guys. Sana panoorin nyo lagi yung video natin at meron pa rin tayong mga kahit konting idea na naisishare sa mga kapwa natin truck driver. Alright, so let's go, takbo na tayo. At shoutout din sa mga patuloy na nakafollow sa page natin sa Facebook kay Filipino Truckers Pro. Haba to, walang signal. Kaya pino-for sale na yun, oh. Walang ano yung parang lodge yun eh. O drive-in, mga drive-in. Aksidente pa yata dito. Oh shit. Auto hopper. Hopper nga. Kaya nang sinasabi ko, pag ginaantok ko, baka inantok yan eh. Timbong talaga, tihaya talaga siya. Insan yung driver.
Summer na summer, araw na araw, 3 p.m. na disgrasya dahil sa antok niyang guys, sa layo ng biyahe.